Nais ko pong dalhin kayo sa dalawa pong teksto. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay another Foursquare Declaration of Faith. Tayo po ay mayroong mga declaration of faith na pinapaniwalaan. At ito po yung number 6, the new birth. The new birth. Kung kaya nga't ating binasa kanina, ang John chapter 3 verse 1 to 21. Dito po sa verse 3, makikita po natin yung napaka-familiar po na katotohanan. Sabi po dito sa verse 3, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Another text na mababasa po natin na magbibigay po ng suporta sa ating pag-aaralan ay yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po dito sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay hingi ng tulong sa Panginoon. Makapangyarihan at mapagpala po naming Diyos, ngayong umaga, totoo at patuloy po naming pananaligan ang another declaration of faith ng denomination, Panginoon, ng aming organization, Panginoon, ang Foursquare. Lord, salamat po, Ama, dahil ito po ay nakabatay mismo sa iyong mga salita at ito ang siyang tanging daan upang ang langit na aming minimithi ay amin pong makamtan. Salamat po dakilang Diyos sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The new birth. Ito po yung number 6 na declaration of faith. Basahin po natin ang nakasaad po dito. The new birth. Ready? Begin. We believe that the change that take place in people when they are born again is very real. They receive righteousness through Jesus Christ and they are empowered by the Holy Spirit. Therefore, they should have new desire, interest, and pursuit. Ito po yung new birth. Dito po sa verses 1 to 21 ng John chapter 3, dito po ay pinaliwanag ang kung paano yung born again, kung paano yung maipanganak ang muli. Kahit po si Nicodemo po ay nagtanong sa natural na kaisipan, kung ako ay matanda na, paano pa ako papasok sa sinapupunan ng aking ina at bago ako ipanganak na muli. Dito po, magsimula po sa verse 1, ay ipinakita ng Panginoon ang proseso na kung ipinakita dito na dapat maipanganak ka sa tubig at sa espiritu at ipinaliwanag dito. At sa verse 16, kanyang tinupad yung sabi po dito, mahal tayo ng Panginoon at sa pamamagitan po ng pagmamahal na ito, ibinigay niya ang kanyang sarili para ang langit na ating patutunguhan ay magkaroon po ng katuparan. At doon po sa susunod na talata, binigay yung kondisyon. Sabi dito, ang sino mang ang hindi sumasampalataya ay magkakaroon ng kahatulan. Subalit sino mang nananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung kaya nga't parang ipinapakita dito na yung pagiging born again, yung pagiging yung new birth na tinatawag po dito sa ating declaration of faith ay makikita po na napaka-importante. We believe that the change which take place in our heart and life at conversion is very real one. That the sinner is then born again in such glorious, such transforming matter. That the old things are passed away and all things are become new. The new desire,
new aspiration, new interest, and new perspective. Makita po natin dito, pinag-aralan ko po yung unang nabanggit dito na mayroong, and all things are passed away and all things become new. Kasama da dito yung new desire. Yung word na desire, it comes from sa salitang pandiwa. Tumutukoy ng kilos, ng gawa. To desire means to long for, to ask for, to demand. Pag pinag-usapan po natin yung kaisipan na sinisik po ng tao, dito po ay makita natin yung romantic love, yung familial love, yung platonic friendship. Ito yung kailangan ng tao. Yung mayroon siyang mapagsandalan. At dito ay parang pinapaabot dito na kailangan ang pagmamahal ng tao. Kailangan din yung directed to family members, itong tinatawag na familial love. Kailangan mayroon kang kasambahay, mayroon kang kasama sa iyong pamilya na nagpapaabot ng pagmamahal. At itong platonic friendship, ito yung hanga din ng tao. Dahil no man is an island. Nakikita po natin yung desire ng tao, kailangan niya ang pagmamahal. Kung minsan, yung tao po ay mayroong pinapaabot mayroong iniisip, hinihingi na pagmamahal, pero ayaw niyang magpaabot in response na magpaabot ng pagmamahal. Pero higit lalo ang Panginoon. Nagpaabot ng unang pagmamahal ang Diyos, pero mayroon pa ring taong hindi tumatanggap sa pagmamahal na yan. Desire means to look for. Ano ang ibig sabihin po ng desire? To look for, to crave, earnest to wish own. Ito yung ating mga old desire. Parang gusto nating kunin ito, parang nagkikrave tayo ng lahat ng bagay. Pero once na tayo po ay born again, sabi po dito, all things are passed away and all things become new. Bagong desire. Pwede bang harapin po natin yung ating kaliwa at kanan? New desire. Bagong, yung desire, pag i-translate natin ito sa Tagalog ay pagnanasa. Parang nagkikrave tayo ng mga bagay, pero once na tayo po ay nakilala, tayo po ay born again, new desire, mga bago, mga mabuting desire pag nanasa yung ating tinitingnan. Sabi po dito is, another meaning po ng desire is to ask for, to try to obtain by requesting. Noon po tayo, ang gusto natin ay nag-iisip tayo na yung mga old desire, lahat puro sa atin. Pero nung tayo po ay nakakilala, tayo po ay na-born again, we have a new desire. Amen? New to demand. Para makuha, sabi nga ng mga hindi mananampalataya, by hook or by crook, kailangang makuha ako ito. Yung demand. Pero sa atin, kasama natin ang Panginoon. Amen? Naalala ko po yung na-quote kanina ni Atty. Ron na verse bago po siya doon kay Moses. Sabi po doon ay, my presence shall go with thee and I will give you rest. Amen? After the new birth, after na tayo po ay ma-born again, hindi tayo lumalakad na nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Amen? And I will give you rest. Hallelujah. Dito po ay new desire, new aspiration. Yung aspiration po, yung ating hinahangad. A strong desire to achieve something high or great. Yan po ang tao. Pero nang tayo po ay ma-born again, ang iniisip po natin ay new admiration. Amen? Na nakabase po sa salita ng Panginoon. New interest. Kapakanan o yung interest po natin, bago na po yung ating interest sa ating kanya-kanyang buhay.
new perspective. Yung ating pananaw. Noon, all things are passed away, yung pananaw po natin. Brother Roger, yung pananaw po natin nung tayo hindi mga Kristiyano, yung hindi tayo born again ay parang masukal na kaisipan. Pero nung tayo po ay na born again, tayo po ay nakaranas ng new birth. Mayroon tayong new perspective, may bagong pananaw, something doon sa mga bagay na ating tinitingnan at doon sa mga taong ating pinag-uukulan ng pansin. Opening the scripture, sabi nga doon, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Sabi po ng ilan, kayo lang pala ang makakapunta sa langit dahil kayo ay mga born again. Sabi sa banal na kasulatan, lahat po ay sinasabihan po ng Bible na kailangang lahat ay ma-born again. Before the new birth, we are spiritually dead. Morally selfish, legally guilty, we must be born again. Amen? Iyon ang dahilan kung bakit kinakailang tayo po ay ma-born again. Dahil tayo po ay dead spiritually. Yung moral, nasasakop ng kasalanan, kaya hindi talaga pwedeng makapunta ng langit. Legally, guilty po tayo dahil tayo po ay maraming mga kasalanang nagawa. You must be born again. Another po is yung definition of new birth. Makikita po natin, ano nga po ba yung born again o yung new birth? What happens in the new birth? Marahil magsasabi, Pastor, pag ikaw ay born again, ano ang mga bagay? Sabi po doon sa aking nakala po na pag-aaral, what happens in the new birth? It is not getting new religion, but getting new life. Amen? Bakit dito tayo sa Foursquare? Dahil nurture tayo dito sa ating simbahang ito para maging malago, para magpatuloy tayo sa ating born-again experience. What happens in the new birth? It is not merely affirming the supernatural in Jesus, but experiencing supernatural in yourself. Hallelujah. Amen. Alam po natin talagang yung mga miracles na ginawa ng Panginoon ay pwede pong ma-affirm natin na talagang marami. Pero ang pagiging born again is a new supernatural experience. Hindi sa ating Panginoon, kundi sa bawat isa sa atin. What happens in the new birth? It is not improvement of your old human nature, but creation of a new human nature. Amen? Pag ikaw ay na-born again, dahil ikaw ay born again, sabi nga, ipinanganak na muli, yung pagiging, hindi ma-improve na yung old nature, yung human nature po natin. Kung tayo po ay 60 years old, natural, medyo hindi na yun magbabago. Siguro may mga ginagawa yung parlor para magbago yung konting improvement sa atin. Pero sa born-again experience, creation of a new human nature. Sa ating mga puso, sa ating buhay, ito po kung ano pagkatapos po ng born again. Nature that is really you, forgiven and cleansed ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen! Ito po yung nature po natin, ikaw talaga, na tayo po ay pinatawad ng Panginoon at tayo po ay nilinis ng Kanyang dugo. Never separate the new birth and faith in Jesus. Amen. Huwag po nating i-separate yung ating pagiging born again sa ating pananampalataya kay Jesus. Parang sabi nga, parang nakita ko po dito, inseparable po ito. Hindi pwedeng hiwalayin mo. Pag ikaw ay naghiwalay sa Panginoon at sabihin mo, ako ay born again, siguro yung mga old nature
all things are past, yung mga new desire, hindi yon magiging new, kundi old still desire na ating naranasan. Another is the necessity of new birth. Ano nga ba yung necessity ng pagiging born again? Yung spiritual renewal. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 20 to 24, to put off your old self, which belong to your former manner of life. Ang ibig sabihin po dito ay parang, yung terminology ginamit dito ay ginagamit po sa ilaw. Mayroon tayong, yung ating mga switch sa ating mga ilaw ay mayroong switch on at saka yung off. Sabi po dito, pag tayo po ay born again, naka-switch off na po yung mga old nature. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 22, to put off your old self which belong to your former manner of life, changing into something new and different, something better. Parang yung paliwanag dito ay parang pinapakita dito na babalik po tayo sa isang pagkakataon na pinalitan ng bago, naging kaiba kaysa yung dating ating nararanasan. Transformative power, yung makabago. Sabi po dito, understanding the need for spiritual rebirth to enter into a relationship with God and experience His transformative power. Yung nakakabago. Transformation heart. Sabi po dito, yung pinaka-essential dito ay change of heart. Yung renewed mind, restored relationship with God. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, and I will give you a heart. I will put a new spirit. I will take out a stony heart, a stubborn heart, and I will give you a tender and responsive heart. Hallelujah. Amen. Matapos na tayo po ay maborn again, bibigyan tayo ng panibagong bagong puso. At doon sa bagong puso, I will put a new spirit. Yung spirit na ibibigay ng Panginoon ay spirito na marunong pong tumanggap sa mga kalooban ng ating Panginoon. At sabi po dito sa second phrase, sa ikalawang parala, and I will take out a stony heart, a stubborn heart. Kukunin sa udyunganon, abayon katong puso na parang matigas, batong puso, yung stubborn heart. Katong stubborn, ingga akot ing muyatang interpretation hadto ay matigas na puso. Pero doon ay mayroon ding parang explanation na yung stubborn ay sutil na puso. Wala pong sutil na puso ang mga mananampalataya dito sa Udyungan Foursquare Gospel Church. Say amen. Hallelujah. Ito po yung transformative power. Yung transformation of heart. I will give you a new heart. I will put a new spirit. I will take a stony heart, a stubborn heart, and I will give you a heart tender and responsive heart. Hallelujah. Ito po yung napaka-importante. The necessity of new birth. Kailangan talaga ito. Yung spiritual renewal at saka yung transformation heart. Another is the process of new birth. Yung process ng new birth, letter A po ay conviction of sin. May mga conviction, mayroong mga
parang nako-convict tayo. Naalala ko po, mayroon pa akong kwento po. Ito po ay 3 po na magnanakaw. At dumating sa puntong sila po ay babasahan na po ng sakdal, yung hatol. Ito po ay si Juan, si Pedro, at saka si Tomas. Walang mga pangalan dito. Sabi po doon po sila sa korte. Sabi ng huwes, tagabasa, simulan ang pagbasa ng hatol. Ang una po ay si Juan. Sabi ng tagabasa, ikaw Juan, ikaw ay hatulan ng 3 taong pagkabilanggo dahil ikaw ay nagnakaw ng isang sardinas at ang ang laman ng sardinas na ito ay 3 isda. 3 taon si Juan. Medyo si Juan ay hindi, sardinas, buti ko corn beef yun. Sabi ni Pedro naman, ikaw Pedro, ang tagabasa, basahan ng hatol si Pedro. Pedro, ikaw ay nahatulan ng 30 taon dahil ikaw ay nagnakaw ng 3 itlog sa loob ng kahon na yan. Kaya kung ano ka toong itlog, per bawat taon po iyon. Umiyak po si Juan, umiyak din si Pedro dahil doon sa mga hatol na ito. Sa katahimikan po ng pagbasa ng hatol, si Tomas po ay mayroon po ang huwes na pakinggan na umiyak ng umiyak at pagkatapos nito ay namatay. Sabi ng huwes, tahimik! Ano ang nangyari? Ano ang pagkakasala ng huling nasasakdal? Sabi po ng tagabasa, nagnakaw siya ng kalahating kilo ng munggo. Kaya doon sa sardinas, 3 taon, doon sa 30 itlog, 30 years. Kaya hindi napigilan ni Tomas na talagang maghagulhol dahil ang kanyang ninakaw ay kalahating kilo ng mga munggo. Dito po, pinapakita natin anumang klaseng paghahatol. Anumang klaseng hatol ito, simple, nakakatawa. Parang ipinapakita dito na once na tayo po ay nakagawa ng kasalanan, mayroong paghahatol. The process is new birth, is yung conviction of sin. We should acknowledge na yung ating nagawang kasalanan, nung una, kailangan natin ang kapatawaran or else, tayo po ay hatulan. Pero sabi dito, acknowledging our need for forgiveness, repentance, and press start to the conviction of the Holy Spirit. Salamat sa Panginoon. Siguro wala po tayong magagawa. Lahat po tayo ay mapapahamak. Lahat tayo ay mayroong kahatulan. Pero dahil salamat sa Panginoon, pag-i-acknowledge po natin ang Diyos, yung forgiveness, yung repentance, yung press start through the conviction of the Holy Spirit ay ating mararanasan. Amen? Ito po ang proseso po ng new birth o ng pagiging born again. Naalala ko po sabi nga dito, the act of returning or changing one's mind toward the good transformation ay yung change of heart. Tiningnan ko po yung change of heart, mayroon po siyang synonym na word, na English word, itong tinatawag na metanoia. Metanoia. Metanoia is an English word translated as the following word in Tagalog, yung pagbabagong loob. Action toward changing a decision. Na once na tayo po ay na-born again, yung change of heart ay atin pong nararanasan. Kagaya ng sinabi ni Ezekiel, I will take away the stony heart, stubborn heart, and I will put a new
spirit doon sa bagong pusong ibibigay. At change of mind, yung belief. Naalala po natin, pag pinag-usapan po natin sa siyensya, yung metamorphosis. Ito po ay yung parang transfiguration. Walang ibang explanation dito, kundi yung cocoon, pupa, at saka yung butterfly. Marahil hindi po tayo noon, pero ito po yung paliwanag doon sa metanoia, na yung metamorphosis or transfiguration, pagbabagong anyo. O baka siguro tayo ay kasama sa kalipunan po ng mga born again, pero yung change of heart, yung change of mind ay wala pa rin sa bawat isa sa atin. Yung from cocoon, nakita po natin, yung cocoon po, yun ay binabalot na yung parang binabalutan, yung parang uod, pero binabalutan ito ng balat mula sa uod. Then pagkatapos, pag malapit na, nagiging pupa na ito. Then after that, yung pagiging butterfly. Ito po yung metamorphosis o yung transfiguration, pagbabagong anyo sa bawat mananampalataya. Siguro hindi ra kita gigbag o kag-ato anyo. Baka magwapo pa, Brother Roger, no? Pag abot sa, sabi nga sa banal na kasulatan, pag naroon na po tayo sa langit, wala ng kalungkutan, wala ng luha. Ang nagbibigay po ng stress sa atin lamang ay yung mga problema. Once na tayo po ay dumating na sa langit na ating patutunguhan, wala na pong mga stress. Kaya bagong-bago, Brother Andingay, kag ato istsura, dahil kaibhanan kita, naglikha sa bawat isa sa atin. Ito po yung conviction of sin. Salvation through faith. Sa Latin na pananalita, in Latin word, mayroong tinatawag po na justificatio sola fide. Ang ibig sabihin po dito ay justification by faith alone. Amen? Tayo po ay na-justify, tayo po ay napawalang sala sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya. Justification is by grace through faith. Base po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Para sa bawat isa sa atin na parang tinagurian po tayong mga part ng mga Protestant, it teaches us that the Christian are saved by faith alone. But the Baptist subscribe to the doctrine of soul competency na ang kanilang tinitingnan ay yung responsibility and accountability of a person before God. Sa bawat mananampalataya, nais kong hamunin sa ang bawat isa na pawalang sala tayo dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Amen? In Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, grace alone, faith alone, means God's love, forgiveness, save us, not because of who we are or what we do, but because of the work of Christ. Hallelujah! Napakagandang malaman po natin na tayo dapat ay hindi lamang kagaya po ng kay Tomas na ang kanyang ninakaw ay kalahating kilo ng munggo. Sobrang rami pa siguro kag ato mga na humana kasalanan. Magsimula lang tayo po ay pinanganak. Napakarami po. Pero dahil sa pananampalataya po natin sa Panginoon, na-justify po tayo. Our best effort can never be a good enough to earn salvation. Amen? Kung ano man kag-ato ahumanon, tayo po ay lumuhod sa magsimula sa pinto hanggang sa altar, hindi po magiging sapat. Naalala ko po yung sabi ni Pastor last Sunday, yung kanyang tinurang mensahe. Lahat na ginagawa po ay hindi yan magiging sapat. Magpapako man tayo sa krus, hindi yan magiging sapat. To earn salvation, ang pinaka-importante ay yung justification, yung pananampalataya po natin sa Panginoon ang siyang nagbigay po sa atin. Sabi nga dito, not because of who we are. Marahil tanyag ka sa lipunan. Marahil maraming mga tinatangkili kang mga kayamanan. Pero hindi magiging sapat pa rin yun.
or what we do. Sobrang busy ka sa trabaho ng Panginoon. Na ang iniisip mo ay ginagawa mo ito to earn salvation. Hindi yun magiging sapat. But because of the work of Christ. Amen? Dahil sa grasya, dahil sa trabaho ng Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. And the last thing na nais kong ibigay sa bawat isa ngayong umaga is the benefits of new birth. Hindi ko po hayaan kayo na mag-aral lang tayo. The necessity, the process of new birth, bago po tayo maglabas dito ay nais kong malaman ninyong may benepisyo po na tayo po ay mga born again. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The benefits of new birth. The benefits of new birth, letter A po is adoption as children of God. Tayo po, understanding that through new birth, we are adopted in God's family. Becoming heirs of His promise and recipient of His love. Sapat na para sa bawat isa sa atin. Na tayo po, ito po yung ibinigay sa atin, na tayo po ay nagpatikluhod sa Panginoon at sinabi, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Mayroon palang benepisyo. Sabi dito ay tayo po ay adopted son of God. Adoption as children of God. Ano ang ibig sabihin po ng adoption? Pag-ampon, pag-aaring anak, ariing anak, pagkupkop, pagturing bilang tunay na anak. Lahat ng mga terminology para sa adoption na sinabi ko ay napakahalaga lahat ito. Wala na tayong magagawa. Pero tayo po ay inampo ng Panginoon. Amen! Inaring anak, paikagato tatay, kagato nanay, uya talaga sinra masyadong kakayahan. Pero nang tayo po ay tumanggap sa Panginoon at tayo po ay na-born again, nagkaroon ng new birth, inari po tayong anak ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, anyone who belongs to Christ has become a new person. Heirs of His promises, recipient of His love. Ito po yung mga benepisyo na pwede po nating maranasan. We are able to talk to God. Pag ikaw ay inaaring kapamilya, mayroon kang access, pwede kang pumunta sa kanyang kwarto at sabihin mo, Ama, mayroon akong sasabihin. Ito yung isang pinakamagandang bagay. At bilang mananampalataya, hindi na tayo kailangang humanap ng mga mag-mediate sa atin, magpapagitna sa atin para tayo'y makapunta sa Panginoon. Sabi po dito, we are able to talk to God anytime, anywhere. Pwede tayong kumausap sa ating Panginoon. Iyon po ay isa sa mga benepisyo. At another is we are led by the Holy Spirit. Noon, kahit saan tayong lupalo pumunta, ayos lang yun. Pero nang tayo po ay ma-born again, we are led by the Holy Spirit. Hallelujah! May kasama po tayo. May kasama po tayong banal na Espiritu. At pag ikaw ay lumakad, papunta ka sa mga hindi mabuting gawain, masusubo kag banal na Espiritu dahil kaibahanan kag banal na Espiritu naggagabay sa bawat isa sa atin. Naalahanin po natin, once na tayo po ay nasa isang pamilya, hindi lahat ay panay, lahat ay binibigay. There are times na mayroon pong discipline nangyayari. God discipline us as a children. Mayroong mga pagtaguyod sa atin para lalo tayong maging maayos. May mga disiplinang ginagawa. At another is member as one family. Kaysa na po tayo sa buong pamilya, kaysa tayo sa pamilya ng Diyos, at higit sa lahat, dapat i-honor din po natin ang ating amang nasa langit na ating ginagawa. Yun po ang isa sa mga benepisyo
The benefits of a new birth is tayo po ay inangkin ng pagiging anak. Kinupkop at higit sa lahat tinuring bilang tunay na anak. Maraming mga nababasa, napapakinggan po tayo, marami din po tayong napapanood. Pero dito po, nakikita po natin kung nagagawa ito ng ilang mga tao, yung mga mayamang mga taong inaring ganap, yung kanilang mga ibang mga tao, higit lalo, tayo po ay inaring bilang isang tunay na anak ng Panginoon. And the last is, we have a new identity in Christ. Hallelujah. Amen. What is the meaning of new identity? The transformation and redefinition of one's identity through the teaching of God. Hallelujah. Mapapanitili po natin yung pagiging anak ng Diyos sa pamagitan po ng pagbasa ng salita ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Panginoon, at higit sa lahat, ang pagkipag-ugnay sa pamagitan po ng panalangin. What does it mean to become a new person in Christ? He will change us on the inside. Anyone who belongs to Christ has become a new person. The new birth. This is the number 6 declaration of faith ng Foursquare. The new birth. Verily, verily, I say unto you, sabi doon, you must be born again. Purihin po ang Panginoon, ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. Good morning po.